As a church, we are having a series this month entitled Blessed. Ano po, blessed ka ba? We want to be blessed and we believe our blessings comes from the Lord. Kaya may sermon series po tayo, hindi lang po yung church natin, kundi ang buong Manila District po ay pumapasok sa Blessed series. At sa November 22, meron po tayong event sa Ayala Mall sa Manila Bay. Ang buong Manila District po ay nandyan para pag-usapan ang salita ng Diyos at paano pa mabibless ng Lord ang buhay natin. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Lord. Ulitin ko, sino ho dito ang gusto bless siya? Sige po, at yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Naniniwala ho ba kayo dito sa salitang ito? Make a comment. It's all in the mind. Lahat yan ay nasa isip lang. May nagsasabi, yung takot nasa isip lang. Oh, guni-guni mo lang yan. Wala yan. It's all in the mind. Totoo ba to? Or, there is a much better phrase than that. A much more correct phrase. It begins in the mind. Lahat ay nagsisimula sa isipan natin. And let me prove that point to you. Alam niyo po, meron pong pinakamataas na building na natayo sa mundo. Ito yung Burj Khalifa sa Dubai. And I had the opportunity na makapunta po doon at napakalaki po talaga niya. Pansinin niyo po yung mga building sa ilalim niya, napakaliliit lang. Tall buildings became small because of this huge building. And we were there, kasama ko po yung mga pastor at sino kaya nakaisip niyan? Sigurado ako may nakaisip niyan. Magtayo ng ganyang kalaking building. Magtayo tayo nagsimula sa isip niya yun. Kung sino man sila, magtayo tayo ng malaking building. At hindi pa sila nasiyahang magtayo ng malaking building, sa gabi, puno ng LED yan. Mamamangha ka sa LED, sa ilalim yan, may fountain show, you will be amazed, sa kayang isipin ng tao. But before you see it, may nakaisip po muna yan, bago natin makita yan. Nasusunod niyo ba ako? At hindi pa po sila nasiyahan, pag New Year, diyan po ang fireworks nakadikit. Yan po ay may mga nagdudubay dito Siguro sila nakakita nun. May fireworks, pambihira. Dito sa atin ang fireworks pambihira sa kalsada Tanggal ang kamay mo Di ba? Tanggal ang kamay mo. Sinturo ni Judas, mga gano'n, mga bla-bla, Goodbye Philippines. Sa kanila gano'n. Ang naisip lang natin gano'n, sige, pasabugin mo. Okay lang yan pag nawalan ka ng kamay. Di ba? Parang, doon iba, manonood ka na lang. But all that we see begins in the mind. And thoughts can become things. Yung inuupan niya, may nakaisip niyan. Yung simbahan na to nandito kasi may nakaisip niyan. It all begins in the mind. Thoughts become things. It becomes things. It become things. At alam niyo, yung cellphone niyo na hawak, may nakaisip po niyan. Sino dito mahilig sa iPhone? Si Steve Jobs. Dati ang sikat lang Nokia. Inabot niyo yun? May antena pa. Nung dumating ang Apple, ang Mac, iba na po. At alam niyo, pinipilahan po yan. Pag i-release ang new version yan, magpupuyat ang tao, gagastos ng malaking pera para lang makuha nila yung iPhone na yun. 17 na ba? Pipilahan ng tao yan. Pero bago mo mapasa kamay yan, may nag-isip niyan. Tama po ba? It begins in the mind. Thoughts become things, and not only it become things, our thoughts can also affect our emotions and actions. Let me just point out, gaano ka makapangyarihan ng isip ng tao. Pati yung naisip mo, nakaka-apekto sa mararamdaman mo at sa ikikilos mo. Sa psychology, may tinatawag pong cognitive triangle. Yung cognitive triangle, yan po ay nagsisimula sa thoughts. At pag naisip mo, it will run through your feelings. And pagkatapos sa feelings mo, you will behave. According to you, what you have thought, felt, you would do what you have felt. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Pag naisip nyo, isipin nyo ngayon yung favorite food nyo. Pag naisip mo yung favorite food mo, makaka-feel ka ng cravings. At pag na-feel mo yung cravings na yon, baka mamaya bilhin mo yon.
Baka hindi kayo mahilig sa pagkain. Isipin niyo yung kaaway niyo. Sige. Diba? Pag naisip mo yung kaaway mo, ano feeling mo? Diba? You will feel angry. And baka, because of your anger, makagawa ka ng hindi maganda. O makapagsalita ka ng hindi maganda. Ano po? It becomes an action. I'm proving that thoughts are so powerful and it begins in our mind. Nagsisimula sa isip natin. Ano ho? Kaya sabi po sa Bible ay ganito, and now, dear brothers and sisters, one final thing. Final thing. Fix your thoughts on what is true. On what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Lahat ng magagandang bagay, yun ang isipin mo, kapatid. Think about things that are excellent and worthy of praise. Ang isipin mo lagi yung magagandang bagay. Bakit ba ang isip natin laging negative ang tinatakbo? Tanungin mo katabi mo, ano ba lagi iniisip mo? Sige nga, ano lagi iniisip mo? Problema mo? Yung kagalit mo? Huwag mo hayaan yun ang umubos, mag-occupy ng space ng mind mo. Kasi yung mind nga natin, napaka makapangyarihan eh. It begins in the mind. So sinasabi sa atin po ng Bible na yung iniisip natin mahalaga. Di ba? Napakahalaga nung nilalaman ng isipan natin. Lagi mong isipin yung maganda. Yun ang makakabuti sa'yo. Kahit minsan pangit yung sitwasyon mo, kahit minsan pangit yung ginawa sa'yo, isipin mo yung maganda. Amen po ba? Isipin mo yung mabuti, yung totoo. Yun yung sinasabi sa atin ng Bible. Why? It will affect your life. And believe me, even our growth, the mindset that we have will affect our growth. Kahapon po, meron ditong increase. May nagturo dito about faith and finances. Sa mga young adults. Because I believe the mindset that we have will affect our growth. Sino dito gusto lumago? Importante po yung iniisip natin. Importante po yung mindset natin, yung tinatakbo ng isipan natin. At yan po ang tatalakayin natin. For us to be blessed, we need to have a right mindset. Kung ang lahat ay nagsisimula sa isip, paano pag dito nagka-diferensya? Paano pag dito ka nagka-problema? How do we grow having a growth mindset? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. The growth mindset. And may I invite each one to bow down and let us pray. Lord, we thank you today. Salamat, hindi man perfect ang panahon, pero alam namin, perfect ka, Panginoon. Kaya nandito po kami, believing that today, hindi masasayang nagpunta kami sa church. Lord, may mapapala kami dahil ang pagsamba ay pinakamahalaga. At pagpapalain mo bawat isa, Panginoon, dahil Lord, naniniwala po ako na ang presensya mo ay sumasa amin at hindi ka mapagdamot ng pabor at biyaya. Bless us, Lord, today. Speak to our hearts. Uuwi kaming blessed. Because we declare that, Lord, hindi lang namin ginagawang programa ito, dinideklara namin at naniniwala kami, bless kami, Lord God. At i-bless mo pa kami, Lord God. We thank you, Lord, today. In Jesus' name, amen, amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Talking about growth mindset, ano bang sign na hindi na nag-grow ang tao? Hindi na tayo lumalago. Baka iniisip mo, uunlad pa ba ang buhay ko? Hanggang dito na lang ba ako lagi? Parang hindi na ako nag-grow So ano palatandaan na hindi na nag-grow ang tao o hindi na siya umuunlad? Unang-unang palatandaan ay ito, wala nang bago sa buhay niya. May bago pa ba sa buhay mo, kapatid? May bago pa ba? O same lang sa maraming panahon. Paulit-ulit lang, wala namang bago. Luma lahat. One sign of growth is there are new things happening in your life. At alam niyo po, sa pagdating po sa paglago, ang pagbabago ang palatandaan ng paglago. Pag walang pinagbago, wala Yeah? Kahit sa buhay Kristiyano, pag walang pagbabago, may nababago ba sa'yo bilang Kristiyano?
Hindi lang po yung kaalaman sa salita, importante yung kaalaman, mamaya matatalakay natin yun. Pero importante, may nababago sa'yo bilang Kristiyano. Kasi kung walang nababago sa'yo, kahit simba ka ng simba dito paglinggo, hindi ka pala lumalago. Ang pagbabago, ang palatandaan ng paglago. When we're talking about growth, there must be a transformation. There must be new things in our life. Tanong ko sa'yo, paglinggo, saan ka umuupo? Doon pa rin? Linggo-linggo, diyan ka sa upuan na, ibahin mo naman. Di ba? Sa kabila ka naman umupo. Masyado ng luma yan. Kaya yung takbo ng isip mo, na-stuck na dyan. Wala nang bago. Pattern na ng buhay mo yan. I-break mo yung pattern na yon. Naalala nyo noon, dito ako lagi. For many years, ay ilipat nyo doon ako doon ha. Pag nandun ako ng isang taon, ilipat nyo ako sa kabila kasi masasanay na ako ng ganun eh. Magiging pattern ko na yun. There must be something new. May bago ba sa buhay mo? Kung walang bago, paano yan? Diba? Isa pa, nag-i-increase ba? May nadadagdag ba sa buhay mo? May nadadagdag bang kaalaman? Halimbawa po, sa salita ng Diyos, nag-enroll ka ba ng CLDP rito? Nang mag-aral ng salita ng Diyos? May nadadagdag, baka yung alam mong verse, John 3:16 pa rin, 10 years ka na. Wala kang alam. Kaya pagdating sa verse, nagtuturo, sana siya, hindi ako. Di ba? Hindi ba nag-i-increase ang kaalaman natin? Hindi ba nag-i-increase ang finances natin? Yun pa rin, may inflation, nataas ang bilihin. There must be an increase because without increase, yung church natin, nag-grow. Paano malalaman nag-grow ang church? Dahil tumadami membro dito. Hindi yun nauubos sa membro. Tama po ba? Signs of growth is increase. When there is increase, there is growth. Sana man lang nadagdagan yung kaalaman natin. Sana man lang nadagdagan yung income natin. Sana man lang nadagdagan yung membro natin. Because without increase, there's no growth. At isa pa, there's no fulfillment when there's no growth. Parang may kulang sa'yo. Parang napo-frustrate ka. Parang, oo nga, may nangyayari naman, pero you don't sense that fulfillment. Because there should be growth in your life. At kung ikaw to kapatid, pambihira, pwede pala tayong ganun. Year after year, we're the same. Nothing changes, no increase, no fulfillment. At tanong ganito, how do I grow? Sino dito gusto mag-grow? Kasi pag nag-grow ka, magiging blessed ka. Kung gusto mo maging blessed, dapat mag-grow ka. Hindi pwedeng hindi tayo mag-grow. Para maging blessed tayo, kailangan mag-grow tayo. So how do we grow? Paano ba tayo mag-grow? Sino interesado? Una po, there is a two mindset. Talking about growth mindset, there are two mindsets. Kung nagsisimula sa isip, may dalawang mindset. Merong mindset na fixed, merong mindset na growth mindset. At minsan, pag nandito tayo sa fixed mindset, dito tayo napipigilang lumago. Kasi po, wala to tayo dun sa kabilang banda ng paniniwala ng ating isipan. So ano ba yung fixed mindset? Ang fixed mindset ay ganito. Ang fixed mindset ay madalas nandoon sa pagrereklamo instead na paniniwala. Paniniwala. Let me just explain. Yung fixed mindset, imbis na maniwala, magrereklamo na lang. Tanong ko sa inyo, masama ba magreklamo? Sige nga po, masama ba magreklamo? Di naman, kung magpipreach ako hanggang alas 5, bumabagyo na. Malamang. Masasabi kong hindi naman masama magreklamo. Bakit? Kung ito'y nasa tamang, nasa tamang lugar. Halimbawa, sa nangyayari sa bansa natin, hindi ka ba mapapareklamo yung mga flood control funds, kinukurakot, namamatay yung mga tao? Diba? Hindi, masama ba magreklamo na yung mga ibinoto mong politiko, yung pa yung imbis na alagaan kayo, yung pa yung nagiging dahilan para mapahama kayo? Di ba? It's so disappointing. Now, kailan nagiging mali ang pagrereklamo natin, mga kapatid? Kapag naging ugali mo na yan, merong mga tao ugali na lang magreklamo. Kahit na magkaroon ka pa na magandang trabaho, pag ugali mo na yan, kahit pag-bless ka na, pag ugali mo na yung pagrereklamo, lagi ka na lang magrereklamo.
Tama po ba? Hindi po ako galit. Hindi rin ako nagrereklamo. Ang problema, pag naging ugali mo na ang pagrereklamo. Yun eh. Kasi pag naging ugali mo na yung pagrereklamo, yung paniniwala mo, maaapektuhan. Sasabihin ko sa inyo, walang mararating ang mareklamo. Wala. Milig ka magreklamo sa trabaho nyo, reklamador ka. Pagdating sa church, reklamador ka rin. Kahit saan ka mapunta, kasi pag ugali na yan, nagiging mindset na ng tao yan. Puro na lang reklamo. At yung mareklamo, wala pong mararating. Wala pong mararating yan. Tingnan nyo yung bayan ng Israel. No? When they were about to be brought by God to the promised land, ibe-bless sila ng Diyos. Nakapasok ba sila? Hindi. Bakit? Wala silang ginawa kundi magreklamo. Naging ugali na nila ang magreklamo. Pag walang pagkain, ano ba naman to? Puro mana ang pinapakain ng Diyos. Ano ba naman to? Di ba? Puro reklamo sila. Pagdating doon, may higante. Ano sabi nila? We even saw giants there, the descendants of Anak next to them. We felt like grasshoppers. And that's what they thought too. At pagkatapos silang marinig na mga higante na katira doon, anong ginawa nila? Chapter 14, they cried all night and they complained. Nagreklamo sila, sabi nila, sana pinatayin na lang tayo ng Diyos sa Egypt. Hindi na tayo dinala dito ng Diyos, kaya papatayin lang tayo ng mga higante na yan. And ang sabi ng Panginoong Diyos John, hanggang kailan sila magrereklamo? Hanggang saan kailan sila hindi maniniwala sa akin? Sa lahat ng aking ginawa. Hanggang kailan? At hindi sila nakapasok sa promised land. Walang mararating ang reklamador. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka reklamador. Reklamo ka ng reklamo, may kinakain ka. Kaya tinan mo sa pagkain, magpasalamat. Di ba ang tinuturo sa atin? Magpasalamat, hindi magreklamo. Ano ba naman yan? Tuyo, sinangag. O sarap yan sa tag-ulan. Ano ba yan? Champurado. Masarap yan sa bagyo. Di ba? Magpasalamat ka. Ano man ang nandyan. Hindi magreklamo ka kasi importante yung growth mindset, naniniwala ka. At kung walang nararating ang mareklamo, ang paniniwala mo, dadalhin ka nito sa kung saan ang paniniwalaan mo. If complaining doesn't get you anywhere, believing will bring you anywhere. It will bring you anywhere. Bigyan ko kayo na halimbawa. Alam niyo yung placebo effect? Yung placebo effect, pinag-aralan po ng mga doktor, minsan nag-eksperimento po sila, meron pong binigyan ng totoong gamot at meron binigyan ng mga grupo ng tao na sugar pill lang yung laman. Sugar pill. Pero sinabi nila doon sa binigyan ng sugar pill, gamot yan ha, gagaling ka dyan. Maniwala ka, gagaling ka dyan. Gamot yan. Pero laman ng gamot, ng capsule, sukal lang, sugar pill lang yun. Pero yung kabila, totoong gamot. Na-discover nila, nung pinainom yung mga tao na yun, pati yung uminom ng sugar pill dahil sinabi sa kanila ng doktor, gamot yan, gagaling ka dyan. Naniwala sila. Gumaling. Kasi naniwala sila. Tingnan mo, kung ano paniniwalaan mo, makaka-apekto sa'yo. Sa nagsimula yan sa isip mo, naniwala ka eh. Di ba? Kahit nga wala ka sakit, pag naniwala ka, magkakasakit ka eh. Di ba, naramdaman nyo na, parang namiinit. Nung lalo na nung COVID, di ba? Parang nilalagnat ako. Parang mainit nga, di ba? Pero pag ginawa mo sa thermometer, wala naman. Di ba? Kasi nga, yun yung epekto ng isip sa atin. Ano po? At yung placebo effect na yan, ano po, wala naman talagang bisa yung gamot, pero gumaling sila. Ano nagpagaling sa kanila? Yung ano nila? Paniniwala. Kayo man nagtitinda, huwag naman po magagalit sa akin, nagtitinda ng mga supplement, mga networking, mga ano yan. Di ba? Siyempre, sasabihin sa'yo, may gumagaling dyan. Para na nga yung binibenta nila, gamot na sa kahit anong sakit eh. Di ba? Kasi sa totoo, yun lang yun. Yun lang. At merong gagaling dahil may maniniwala. May placebo effect yun. Pero kayo, nagsubok na kayo niyan. Hindi ako pala subok niyan eh. Hindi ka rin tatagal dyan. Bakit? Mapapatunayan mo later on. Di ba? Bukod sa mahal, hindi rin naman talaga mabisa. Sa simula kasi naniwala ka. Di ba?
O, aminin na natin. Totoo yan. O yan, iba na naman supplement ang napaniwala ka. Iba na naman herbal yan. Pero pag ni-network na yan, ayoko na. Kaya dito sa church, wala networking. Pwede kayo mag-network. Huwag nyo isali ang simbahan. Amen o ba doon? O yung isali. Kayo na lang. Hindi po pwede dito yun. Diba? Si pastor nagne-network ng herbal tea. Diba? Hindi pwede yan. Kayo na dyan. Yeah. Kung gusto nyo pagkakitaan yan, bahala kayo. Ano ho? Pero siguro baka majority of it, the real reason is not for you to get well, but for them to gain from you believing in their product. Ano? Sa Mercury ka bumili. At least hindi nini-network, di ba? Binibenta lang kung gusto mo. Ganun. May magalit na nagne-networking dito ha. Ang paniniwala mo, ang pagrereklamo, walang mararating. Pero paniniwala, dadalhin ka kahit saan. Kahit kaya kang dalhin ang paniniwala mo sa langit o sa impyerno. Kaya kang dalhin dyan. Dahil lang sa paniniwala mo. Diba? Sino dito naniwala si Jesus lang ang tagapagligtas, wala nang iba? Yung paniniwala mo na yun, dadalhin ka sa langit. Pero pag naniwala ka na maraming magliligtas sa'yo, sana sa lahat ng yan, merong totoo. Diba? Dadalhin ka rin sa kapahamakan. At alam niyo po, kapag ang tao hindi siya naniwala kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay niya, dahil yun ang pinaniwalaan niya, hindi niya kailangan si Jesus, mapapaimpyerno siya. Sorry, pero mapapaimpyerno siya kasi pinili niyang hindi paniwalaan si Jesus. Ano? Your belief will bring you where you want to believe. Kung gusto mong maniwala sa langit, nadadaling ka ng Panginoon doon, tama paniniwala mo, dadaling ka doon. Pero pag naniwala ka rin na hindi mo kailangan ng Panginoon, dadaling ka rin ng maling paniniwala mo sa impyerno o sa kapahamakan. Ano po? Do you believe that growth is possible? Naniniwala ka ba na ang growth ay posible sa buhay mo? Uunlad pa ba ako? Lalago pa ba ako? Sino naniniwalang ganon? Baka yung iba sa atin, oo, naniniwala ko, amen, pero baka hindi naman para sa akin yan. Para sa kanila yan. Tagal ko na nga nangarap at nagsumikap, ganito pa rin ako eh. Baka para sa kanila, hindi para sa akin. O, amen, opo, pastor, pero hindi ko alam paano eh. Paano ako mag-grow? Paano ako unlad? Paano ako lalago? Hindi ko alam eh. O baka, naniniwala ka talaga. Yes, without a doubt, I believe. You need to believe. The beginning of blessing is believing. Sabihin natin malakas, believe. We need to believe. Paniwalaan mo yung maganda. Paniwalaan mo magandang plano ng Diyos. Paniwalaan mo gagaling ka. Pag naniwala ka, hindi ka gagaling. Kahit ano pang bisa ng, nasubukan ko na yan. Yung mga gamot na binibigay ng doktor, parang hindi tumatalab sa akin. Kasi yung paniniwala ko, baka naman hindi ito effective ha. Hindi nga nagiging effective. Maniwala ka. Ano po sabi sa Bible? All things are possible to him who believes. So the first mindset is to believe, not to complain. The first mindset for blessing and growth is to believe, not to complain. Nahihirapan ka ngayon sa buhay mo, sa trabaho mo, huwag ka magreklamo, maniwala ka. Baguhin mo muna yung mindset mo. Wala kang pera ngayon, maniwala ka muna. Kesa magreklamo ka. Baguhin mo muna yung mindset mo. Pangalawa, we need to have a new thinking because most people have closed minds. The fixed mindset is a closed mind. But the growth mindset has a new thinking. Bago sila kung mag-isip, hindi sila, yung isip nila, hindi sarado. Kaya ano po sabi sa Bible? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. The Bible addresses the mind. Baguhin mo, takbo ng isip mo. Kailangan hindi luma yung pattern yan. Kasi pag yun pa rin ang pattern yan, walang mangyayari. It will be the same. At lalo na kung nakapattern yan sa takbo ng isip ng mundo, hindi po pwede. Dapat nakaayon sa salita ng Diyos. So, but be transformed by the renewing of your mind. Our mind should be renewed. Our mind should be open for new things.
Tanong ko sa iyo, open-minded ka ba? Tanong mo sa katabi mo, open-minded ka ba? Bakit ang mga, wag po magagalit ang nagne-network, bakit ang nagne-networking, yan lagi ang tanong, bungad, open-minded ka ba? Alam mo na yun, kasi may aalok yun. Pero bakit nila tinatanong? Kasi once they get into your mind, once you are open-minded, they know you're open to new thinking. They could access it all begins in the mind. So makaka-access sila. At alam nila, ay open-minded to, makikinig to sa akin. Pero hindi ako open-minded, bahala ka sa buhay mo. Mahirap yun. Kaya open-minded ka ba? Siyempre pag open-minded ka, bukas ka sa bagong kaisipan. Bigyan ko po kayo ng halimbawa, dapat open-minded tayo. Hindi close-minded. Bigyan ko ng halimbawa. Ano tingin nyo, sino dito mahilig mag-travel? Mahilig kayo mag-travel? Wala. Huwag natin ito pag-usapan. Hindi, biro lang. Minsan, alam nyo, yung pag close-minded tayo, minsan inisip, luho lang yan. Luho lang yan. Gastos pa yan. Gastos pa yan. Huwag na yan. Travel. Luho lang yan. Gastos pa yan. Alam niyo po, that is the close-minded thinking. But the open-minded thinking is this. The new thinking is this. Pag nagta-travel ka, it's an education. You need to see it in this perspective. It's an education. Bakit sa school may field trip? Kasi para hindi lang nila nakikita yung loob ng kwarto nila at ng eskwelahan, nararating nila yung lugar na hindi pa nila narating, ine-educate sila ng eskwelahan. It's an education. Ang tawag ni Pastor Adoni diyan, educational trip. And he encourages us to do, to travel. Bakit po? It's for people who have this open-mindedness, they think of it as an education. Marami kang matututunan. Niniwala kayo? Marami kang natututunan pag nagta-travel ka. Hindi yan gastos, hindi yan luho. It's an education for you, for us. Kaya mahalaga po, yung mga anak nyo, bata pa lang, expose nyo na yan. Di ba? Sa mga educational trip. Pangalawa, it's an expansion. You expand. You see things that you don't see. Nakikita, usually, pag pumunta ka sa ibang lugar, lalo na sa iba letra dun. Ibang amoy dun. Iba itsura dun, iba kultura dun. You expand your horizon. You see a different perspective and culture. You expand. And not only that, you have enjoyed memories. One of your biggest investments in life are those times and moments you travel together with your family. Ano lang ang memory mo? Lahat yung nagluluto ka? Kumakain kayo sa hanggang New Year, hanggang Pasko, doon lang. Diba? Kasi luho lang yan gastos yan dami mo naman pera, ba't di ka gumastos? Diba? Di mo na mapapangutang Diba? You build memories that you would enjoy and you will talk about it even tapos na yan. Ini-enjoy mo pa sa memorya mo. Nasa isip pa rin. Diba? Tama po ba? Wala na ba ako? Nasusundan niyo pa ako? Nasa isip pa rin yung memorya na yun. Nasa isip pa rin yung natutunan mo na yun. Nasa isip mo pa rin yun. At yung naisip mo mag-expand sa'yo yun. Yun po yun. We need to be open-minded. Tingnan niyo po, a new thinking is necessary for us to have a new future. You want a new future? Have a new thinking. Don't be close-minded. Have a new thinking. Tingnan niyo po, inabot niyo ba to? Sino inabot to? Yan, inabot niyo ho yan. Taas ang kamay ng inabot po yan. Yes, syempre. Alam na this. Inabot natin yan, di ba? Inabot ko yan, yung mga may duyan dyan, may mga kung ano-anong mga ratan, nandyan, mga ng bata, di ba? Inabot ko yan, mamihira. Ngayon, may ganyan pa ba? Wala na! Shopee. May nakaisip May nakaisip, Shopee na lang. Online ordering, di ba?
Kung nga hindi, ay, init na init siya, kawawa naman yung baka. New thinking brings progress. Kailangan bago isip eh. Yeah. Dati, inabot nyo ba yung Manuela 1? Sino inabot yung Manuela 1? Mayata nakakaalam ng Manuela 1 eh. Di ba? Sisini pa ang tao noon. Pambira, sisini. Ngayon, magkano sine? 400. O wala, mag-Netflix ka na lang. Di ba? May nakaisip, sa bahay na lang natin sila papanoorin. Di pa sila aalis. Ang dami pang pelikula. Ang lalaki na ng TV. May nakaisip eh. New thinking. Ngayon, AI na po ngayon. Di ba? New thinking is important in progress and growing. Hindi pwede ang Kristiyano, ang thinking niya, old thinking pa rin. Tradition is the enemy of progress. You want progress, you need to break the tradition. Because you get out of that tradition. Kasi it will not bring progress in your life. Pangatlo, a fixed mindset creates excuses and a growth mindset stretches you. Para pala tayo mag-grow mga kapatid, hindi lang kailangan ng paniniwala, hindi lang kailangan ng bagong kaisipan, kailangan ma-stretch ka rin. Kailangan ma-stretch ka. Kailangan maunat ka. Mabata ka. You need to be stretched. Instead of creating excuses, the easiest thing to do is to make excuses. Ngayon, may bagyo. Praise the Lord. Praise the Lord sa inyo po. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Kasi, kahit alam nyo, signal number 3 ngayon, nandito kayo, hindi nyo in-excuse yung bagyo. Tama? Hindi nyo in-excuse, pwede nyo nang excuse. Ay, naku, mag-online na lang ako kasi babagyo eh. Hindi pa naman bumabagyo eh. Diba? Dali lang mag-excuse. Pero yung may stretch, mahirap ha. Hindi madali yun. Pero yung nai-stretch ka, doon ka mag-grow. Pag nai-stretch ka. Tingnan niyo po sabi sa Bible, enlarge the sight of your tent. Enlarge. Paano mag-enlarge? And let your tent curtains be stretched out. Kailangan ma-stretch. Do not hold back. Huwag mong pigilan. Lengthen your ropes and drive your pegs deep. You need to be stretched. At bakit ayaw natin ma-stretch tayo? Di ba? Yung mga bagay na ayaw mo, yun yung magpapagrow sa'yo madalas. Ayaw mo mag-aral ng Bible, yan ang magpapagrow sa'yo. Di ba? Anin ko yan, may edad na ako. Walang kaya mo pa, maiintindihan mo pa yan. Tuturuan ka ng Diyos. Di ba? Ayoko na mag-serve kasi ganyan. It will stretch you. Di ba? Yung mga inaayawan mo, yun na mag-i-stretch sa'yo. Bakit inaayawan natin yun? Kasi may pain doon. For you to grow, you need to stretch. And for us to stretch, it's painful. It's painful to stretch. Kaya maraming Christian hindi nag-grow eh. Bakit? Ayaw nila ma-stretch sila. Gusto nila yung nakagawian na lang nila na sisimba ko, uuwi ako, magkita-kita ulit tayo next week. Wala na, hindi ka na may stretch dyan, kapatid. Kaya pala hindi na rin nag-grow. Bakit? Yun na lang eh. Next week na ulit. Yeah. You need to be stretched. And for us to be stretched, we will be experience pain. May pain doon. Di ba yung mga batang, di ba? May tinatawag na lagnat laki. Naalala nyo? Pag nilalagnat laki sila, ibig sabihin, nag-grow sila. Kasi yung mga buto, humahaba. Yung mga joints naaapektuhan. There will be growing pains. At ito yung iniiwasan ng Kristiyano, ng bantao. Ayoko masaktan. Kapatid, ikaw ba nasaktan ka na? Nasaktan ka sa church, nasaktan ka ng isang tao, yung pain na yon ang magpapagrow sa'yo. But you need to have the right response. Yun ang mag-i-stretch sa'yo, yung pain na yon. But you need to have the right response. Let me share you my personal story. Alam niyo ho, ako ay nandun sa fixed mindset. Pastor man ako, may panahon na napapareklamo ako, close-minded ako, and I create excuses. Minsan, nakilala ko yung isang membro natin, way back, nasa Vista Mall pa tayo sa Star Mall. May Bible study ako sa kanila. Kasama ko andito si Brother Rene.
Kami ni Brother Rene, pupunta kami sa bahay nila, mag-Bible study kami after mag-exercise. Siya rin nag-introduce sa akin ng exercise. Ayoko ng exercise, pero hilig niya mag-exercise, sinamahan ko. Nag-exercise kami, after nung magba-Bible study kami. Habang na-Bible study kami, after nagkakwentuhan kami, sabi, Pastor, ano ba? May passport ka ba? Ay, wala. Aanhin ko yun. Sabi ko, anin ko yun? Sabi, labas naman tayo ng bansa. Oh, gastos pa yan eh. Ganon. Sabi niya kay Brother Ray, Brother Ray, tulungan mo ako kumuha ng passport si Pastor. Sabi ko, bahala kayo. Pag uwi, sabi ko, mambihira. Ano gagawin ko? Puro building lang din yun. Wala ring bago dun. Yeah. Gastos pa yan. Alam niyo, he's opening my mind to new things. Pero, fix yung mindset ko. Nagko-complain ako, nag-excuse ako, ganyan. In other words, hindi ako natulungan ni Brother Rene kumuha ng passport. But one day, may program po ang COG, ating pong church. Napilitan ako kumuha ng passport kasi sasagutin nila yung pamasahe. Dadalhin po kami sa Japan. Yung unang labas ko po, nakarating ako sa Japan. Sinagot po ng COG yung pamasahe ko. Ilan kami, 4 na pastor kami. Pagdating ko doon, sabi ko, ay maganda pala. Sabi ko, ay sana noon pa ako nagkuha ng passport. Sabi ko, sana nakinig ako kay kuya. Di ba? Maganda pala. And mula noon, alam niyo po, after noon, I'll be bringing my family abroad. At kami, pag nagta-travel na kami abroad na kasi nalibot na rin naman namin yung Pilipinas. Salamat sa Panginoon. Pero yun na yung aming goal lagi. We enjoy. And someone exposed me. But at first, I would complain. At isa pa, nakita niya ang luma ng sasakyan ko. Sabi niya, Pastor, palitan mo yung sasakyan mo. Bili ka brand new. Sabi ko, ha? Brand new? Magkano ba yun? Sinabi niya presyo. Ganito lang hulog nung kada buwan. Sabi ko, gano'n, mahal naman. Paglabas namin, sasabihin, andyan si Brother Rene, alam niya. Sasabihin ko, Brother Rene, grabe naman si brother, gusto niya, sakto lang yung allowance ko sa church, ibibili ko ng pang-monthly dun sa sasakyan. Kakagatin ko yung sasakyan, yun ang kakainin namin, pamilya. Mga gano'n, complain, no? Excuse, close-minded ako. One day, nandun ako sa office si Pastor Anthony. Nagaya siya, nakita niya yung sasakyan ko, luma. 1989 model. Karag-karag talaga. Di ba? Luma. Sa pagpasok ng office niya, sabi niya, yung kotse mo yun? Sakyan mo yun? Yes, sir. Pabira ka? Mga membro mo naka-Montero, naka-SUV. Tapos ikaw, ganyan na sasakyan mo. Kailangan upgrade yan. Alam niyo po, sinuportahan ako ni Pastor doon. At alam niyo po, yung mindset ko na imposible yun, wala yan, di. Alam niyo po, pangalawang car na po namin, na bago. It means, ito pakinggan niyo po ako, you need to be with people that will challenge you to grow. Kailangan mapasama ka sa tao na magcha-challenge sa'yo mag-grow. Bakit? Minsan, ang gusto mo lang kasama, yung nag-e-enjoy kayo. Tawanan kayo ng tawanan. Tapos chismisan kayo ng chismisan. Wala nangyayari sa buhay. Hanapin mo yung mga taong nandun sila sa level na naiintindihan nila, nakikita nila yung paglago, nakikita nila paano ka tutulungang umunlad. Di ba? Sila yung nag-challenge sa'yo. Be with people that will challenge you to grow. Not with people that you enjoy and there is no results. Bagkos, chika ko ng chika dyan, reklamo ng reklamo, naging reklamador ka pa. Hindi ako galit. Ganado lang. That's my personal story. And I bring glory to God. Kasi alam ko saan ako galing Galing ako sa mindset na gano'n. And believe me, si Kuya, sabi pa niya, Pastor, ito kunin mong kotse. Bakit? Pastor ka Dapat sa'yo ganyan ang sasakyan. Hindi ko kinaya. Bumili ako ng mas, sabi ko, di ba? Naniniwala siya. Ako hindi ako naniniwala, deserve ko yun. Pero siya naniniwala siya. Pastor ka Dapat yan ang sasakyan mo. Si Kuya, yung
Diba? Hindi, ganito lang. Ganito lang. Binababa ko lagi. Kapatid, wag mong babaan. Baka gusto kang i-bless ni Lord eh. Ikaw lang ang naglilimita lagi. We have limiting beliefs. Diba? Yung beliefs natin, nililimit natin yung beliefs natin lagi. At yung limiting beliefs na yun na nagpapahirap sa atin. Yun nagpapahirap sa atin. At alam nyo, itong journey natin. Ang journey natin, mag-i-struggle tayo. We will struggle. Ano po? And then, pag nag-struggle tayo, minsan kaka-struggle mo, walang nangyayari. Gusto mo namang umunlad, gusto mo namang mag-grow. Hanggang mas stuck ka na ron. Kasi wala nangyayari. Hanggang darating ang panahon, kakatry mo, kapatid. Kaka-struggle mo, na-stuck ka na ron. Na-accept mo na. Sumusurrender ka na. Siguro hanggang dito lang at talaga. Hindi na ako uunlad, hindi na ako lalago. Hanggang dito na lang siguro buhay ko. Nakukondisyon na yung isip mo nung limitasyon na yon na hanggang doon na lang ako. Siguro hanggang dito na lang buhay ko na mahirap na lang talaga ako. Baon talaga ako sa utang. Ano pa ba? Ganito na lang siguro. Hindi mo naman sinasabing nagsusurrender ka, pero in your mind, in your subconscious mind, you are surrendering. Parang, kasi nasta ka na doon eh. Tagal na eh. Nasasanay na. At sumusurrender na lang. At alam niyo po, para yan yung istorya ng eksperimento sa isang pulgas. Yung pulgas na yun, kaya niyan tumalon ng 2 feet or mataas pa sa 2 feet. Kaya niya. Nilagay po siya sa garapon at tinakpan. Nag-i-struggle yung pulgas makalabas, kaya lang merong takip. So nauuntog siya lagi dun sa sa takip na yun. Tatalon yung pulgas, mataas tumalon yung pulgas, kaya lang nauuntog siya lagi doon, masakit, puro pain. Hanggang kakauntog niya, bumababa na lang yung talon niya, hindi na siya umaabot dun sa tuktok kasi masakit eh. Di ba? Sa tinagal-tagal niya ron, inalis ng mga scientists yung takip. At nung inalis yung takip, hindi na siya nakakatalo ng mataas. Hindi na niya kayang makalabas. Nagulat sila. Bakit? Una, nag-i-struggle. Kasunod, na-stuck na. At kasunod, sumurrender na. Nung pwede na siyang makalaya, dahil yung mindset niya, sumurrender na, hindi na siya makatalon palabas. Minsan, ganun po tayo. Hindi tayo makaskip. Bakit? Sumurrender na tayo. Ayaw na nating subukan pa. Kapatid, maganda plano ng Diyos sa buhay mo. Naniniwala ka ba ron? Naniniwala ka ba na hindi ka hanggang dyan lang na? Hindi ka hanggang dyan lang? Na marami pang magagandang mangyayari sa buhay mo. Naniniwala ka ba ron? Minsan, it's our limiting belief that prevents us from growing and progressing in life. We have to have that growth mindset. We need to believe. Simulan mo sa paniniwala, hindi sa pagrereklamo. Amen po ba? Simulan mo sa paniniwala, hindi sa pagrereklamo. Pangalawa, baguhin mo ang takbo ng isip mo. Huwag kang laging negative. Huwag ka laging close-minded. Maging bukas ka sa mga pagkakataon at oportunidad. At pangatlo, handa kang ma-stretch kahit masaktan ka. Wala namang nag-succeed na walang pain eh. Maniwala kayo, no one succeeded without pain. Pain is part of the success that we have. We need to have that growth mindset. And when we have that growth mindset, we will be blessed. Magiging blessed po tayo. We want to grow. It is God's will for us to grow. And to grow is not impossible because of God. Amen po ba? Be blessed ka ni Lord. Tumayo po tayong lahat. Sambahin natin ang Diyos. Hallelujah. Come on, once again, can we lift those hands to God? To the Almighty God. Lord, you make all things new. And Lord, we surrender everything to you. Come on, lift those hands in worship. And we give you our praise. Come on, we sing. You make all things new. Yes, you make all things new. And I will follow you forward. You make all
to Christ. I'm moving, I'm not going back. I'm moving ahead. I'm here to declare to you, my past is over in you. All things are made new. Surrender my life to Christ. I'm moving forward. Yes, Lord, we're moving forward, God. Di kami mabubuhay sa nakaraan. Mabubuhay kami na naniniwalang may maganda kang plano sa aming buhay, Panginoon. We're not going back. We're moving ahead, Lord God, believing in your great plan for our life. Lord, salamat at kinukorek nyo ang mindset namin sapagkat, Lord, it always begins in the mind. Minsan hindi namin nababantayan ng isip namin. Ang naiisip namin yung mga bagay na negatibo, mga bagay na walang maibibigay na magandang bunga sa amin, Panginoon. Lord, allow us, Lord God, to always fix our thoughts on the things that will help us grow, on the things that will bless our lives even more, Lord God. Salamat po, Panginoon. Di po kami mabubuhay sa pagrereklamo. Instead of complaining, we will be believing, Lord God. Because believing will bring us, Lord God, to a place where we have never been, a place that is blessed. Salamat, Panginoon. At patuloy po mag-grow ang aming paniniwala sa iyong salita, Panginoon. Lord, salamat din po, Lord God. Bubuksan namin ang aming kaisipan sa mga bagong bagay, Panginoon. Sa mga bagay na matututunan pa namin na magpapalago sa amin, Lord God. New skills, new things in life, Lord God. Learning, Lord God, is a lifetime, Lord God, experience, Lord. Dito titigil, Lord. We will always learn new things, Lord God, as part of our growth. At Lord, salamat po, we are willing to stretch. Lord, hayaan mo po bilang Kristiyano, maging handa kami ma-stretch kahit masakit. Because this stretching will make us grow. Salamat po. We will not, Lord God, create excuses. Instead, we will allow ourselves to be stretched. Lord, thank you, Lord God, today. Maging totoo po sa buhay namin ang pagiging blessed. Lord, kayo lang po ang pinagmumula ng lahat ng pagpapala. At Lord, sa aming paglinya ng aming buhay, sa iyong salita, naniniwala kami, susunod na ang pagpapala. Susunod na ang pagpapala, Panginoon. Salamat po. Pinupuri ka namin ngayong umaga at sinasamba. Pwede ba natin taas ang kamay natin, mga kapatid? Lord, we lift our hands to you. As we lift our hands, una naming inaalala ang mga kapatid naming maaring naaapektuhan ng bagyo ngayon. Please, Lord, have mercy on our nation. We lift our hands to you, Lord, asking for your mercy. Maawa ka, Panginoon. Lusawin mo ang bagyong ito. Padaanin mo sa mga bundok upang humina siya. At Lord, hindi ito sa mataong lugar, Lord, kundi sa mga lugar na walang masasalanta, walang madidisgrasya, Panginoon, o mamamatay, Lord. Please, Lord God, spare this nation, Lord. At yung mga naapektuhan na ng bagyo, we pray that you would touch people to bring help to them, Lord God. At gawin nyo na rin po ang COJLP parte, makaambag kami sa kanilang pinagdadaanan, Panginoon. And Lord, today as we lift our hands, we ask for your blessing. Bless us, O Lord, and keep us. Make your face to shine upon us. Be gracious to us and turn your face towards us and give us peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen.